atin pong tunghayan ang ika-12 kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Masayang nag-uumagahan sina Ashanti at Amira kasama si Lucas. May isang buwan nang nananatili sa bahay ni Ashanti si Lucas. Nagsimula na rin siyang dalhin roon ang mga gamit niya upang hindi na siya mahirapan pa na umuwi sa bahay para lang maligo. Lubos-lubos naman ang kasiyahan ni Amira. Ngayon ay nararanasan na niyang maihatid sa eskwelahan nang kasama ang kaniyang ama. Ito ang pinapangarap lagi ni Amira. At ngayon nga ay mayroon itong naiipagmayabang sa mga kaklase nito. Kung noon, isa siya sa mga batang walang naghahatid na ama, ay ngayon ay hindi na. Dahil kahit na malaki na si Amira, ay buhat-buhat pa din ito ni Lucas hanggang sa makarating sa room nito. At pagkatapos ay ihahatid naman niya si Ashanti sa opisina nito at saka pa siya pupunta sa kumpanya niya. Unti-unti na rin ngayong nakakabawi ang kumpanya ni na Lucas at dahil ito sa tulong ni Ashanti. Pinautang siya ni Ashanti ng 500 milyong piso. Sa unay tinanggihan ni Lucas ang offer ni Ashanti, subalit ito na lamang ang tanging paraan upang tuluyang mapasawalang bisa ang engagement nila ni Lizette. Nangako naman si Lucas na oras na maging ayos na ang kanyang kumpanya ay babayaran niya kaagad si Ashanti. Habang naglalakad patungo sa kanyang opisina, ay aligagang nilapitan siya ng sekretarya nito at sinabing nasa loob raw ng opisina niya si Lizette at nagwawala raw ito. Mabilis naman siyang naglakad patungo rito at binuksan ang pintuan ng opisina. Pagkabukas niya ng pintuan ay tumambad sa kanya ang mga nagkalat na mga papeles sa sahig at ang mga basag-basag na mga gamit niya. Patuloy pa rin sa pagwawala si Lizette. Kaya naman tumawag ng security si Lucas. Ayaw na niyang makita pa ito. Kaya naman wala siyang balak na makipag-usap rito. Halos isumpa siya ni Lizette sa galit nito. At nang makalabas na ito, ay nagpatawag siya ng maglilinis upang ligpitin ang mga ikinalat ni Lizette. Nasisigurado niyang hindi titigil si Lizette hanggat hindi nito nakukuha ang gusto nito. Kaya naman, agad siyang tumawag ng 2 agent upang bantayan si Ashanti at Amira nang hindi nalalaman ng mga ito. Nang sa ganun ay hindi rin malalaman ni Lizette na may nagbabantay pala sa mag-ina niya. Kaagad naman niyang tinawagan si Ashanti upang kamustahin ito. Hindi niya ipinahalata na kinakabahan siya para sa kalagayan nito. Sinabi naman nito sa kanya na okay lang naman raw ito at kasalukuyang nasa conference room para sa isang meeting. Napahinga naman ng maluwag si Lucas at sunod na tinawagan ang isang agent na nagbabantay sa anak niyang si Amira. Sinabi naman nito sa kanya na nasa maayos rin daw na kalagayan ito at kasalukuyang nag-e-exam. At doon ay tuluyan nang napanatag ang loob ni Lucas. Napagpasyahan niyang kakausapin niya ang mga magulang ni Lizette maging si Lizette. Nais niyang humingi ng paumanhin sa mga ito at para na rin hindi na siya guluhin pang muli ni Lizette. At dahil wala na rin naman siyang gagawin na, ay pumunta na siya sa mansyon ng mga ito. Pagkarating ay agad na siyang bumaba sa sasakyan at itinanong sa isang kasambahay kung nasaan ang mag-asawang akuzar. Sinabi naman nito sa kanyang nasa study room raw ang mga ito. Nagpasalamat naman siya at tumungo na sa taas patungo sa study room. Kumatok siya ngunit walang sumasagot. Kaya naman binuksan na niya ang pintuan. Bukas naman ito kaya tumuloy na siya.
Umupo siya sa upuan malapit sa mesa. Nakita niyang maraming nagkalat na mga papeles sa mesa ng ama ni Lizette. Nakaagaw ng pansin sa kanya ang mga dokumento na naglalaman ng isang DNA test at birth certificate. Nakakunot ang noong kinuha ni Lucas ang DNA test. Nakalagay rito ang pangalan ng ama ni Lizette na si Franco Acuzar at ang kay Lizette. Ngunit nakasaad rito ang negative na resulta. Lalong napakunot ang noo ni Lucas. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Lucas sa sarili. Agad niyang tiningnan ang birth certificate na nakapatong rito. Nagulat siya sa nakalagay. Nakalagay rito ang pangalan ni Lizette, subalit hindi Acuzar ang apelyidong nakalagay rito, kundi Roberts, isang pangbanyagang apelyido. Hindi naman bobo si Lucas para di malamang hindi tunay na anak ni Franco Acuzar si Lizette. At maya-maya ay nakarinig siya ng sigawan na nagmumula sa silid ng mag-asawang Acuzar at tila papunta na ang mga ito sa study room. Kaya agad na ikinalma ni Lucas ang sarili at iwinaglit sa isipan ang nalaman. Pagbukas ng pintuan ay nakita niya ang ama ni Lizette na namumula. Marahil ay gawa ito sa galit at ang mukha ng ina ni Lizette na namumugto ang mata sa kakaiyak. Nang makita siya ng mga ito ay tila parang walang nangyari. Pumasok na sa loob ang ama ni Lizette at tinanong kung ano ang pakay ng pagpunta niya rito. Tinapat niya ang mga ito. Sinabi niyang dahil humihingi siya ng pasansya sa pag-urong niya sa kasal nila ni Lizette. Napabuntong hininga naman ang mga ito. At sinabing masakit man para sa kanyang anak ay desisyon pa rin naman ito ni Lucas. Ayaw rin naman niya na darating ang araw na masasaktan ang anak niyang si Lizette dahil sa hindi niya natutunan itong mahalin. Alam nito na hindi siya ang karapat-dapat para kay Lizette. Habang nakikinig sa ama ni Lizette, ay ramdam ni Lucas ang pagmamahal nito sa anak, na kahit hindi na tunay na anak nito si Lizette, ay itinuturing pa rin niyang parang kanya ito. Nagpasalamat naman siya dahil naunawaan siya nito, at nang tanungin siya nito kung ano ang dahilan ng pag-urong niya sa kasal nila ni Lizette, ay sinabi naman niya ang totoo. Sinabi niya na may anak na sila ni Ashanti. At doon ay napaupo ito sa gulat. Nasa Pilipinas si Ashanti? Tanong sa kanya ng ama ni Lizette. Tumango naman siya. Napaluha naman ito sa di malamang dahilan. Agad naman siyang nagpaalam rito upang bigyan ito ng privacy. Pagkababa niya ng hagdanan ay itinanong niya kung nasaan si Lizette. Ngunit wala raw ito rito at naglayas raw ito mula nang magkasagutan ang mga ito kagabi ng magulang nito. Ibig sabihin ay alam na nito marahil ang katotohanan. Mabilis na umalis si Lucas upang pumunta na sa bahay ni Ashanti. Baka pumunta rito si Lizette. Agad niyang chinek ang kabuuan ng bahay upang masigurong wala rito si Lizette. Subalit pagkababa niya ng hagdanan ay naririto na si Lizette at nakaupo na sa sofa. Bumaba siya, saka hinarap si Lizette. Anong ginagawa mo rito, Lizette? Tanong ni Lucas. Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan, Lucas? Ano ang ginagawa mo sa pamamahay ni Ashanti? Wika naman ni Lizette. Hindi ba tinapos ko na lahat ng namamagitan sa ating dalawa? Humihingi ako ng pasensya kung umurong ako sa kasal natin. Ngunit alam naman nating dalawa na hindi kita mahal. Walang patutunguhan ang kasalang ito kung hindi naman kita mahal. At saka, si Ashanti ang mahal ko. Wika naman ni Lucas. Sa tingin mo ba, ganun-ganun na lang iyon? Sa tingin mo, maniniwala si Ashanti na mahal mo siya? Samantalang iniwan mo nga ito sa bar noon? Wikang muli ni Lizette. Hindi ba't ikaw ang may kagagawa nun? Anong klase kang pinsan kung ganyan ang ugali mo? Takot na takot kang malamangan ng kahit na sino, Lizette, na ultimo pinsan mo ay nagagawan mo ng mga bagay na hindi maganda. Wika ni Lucas. Kahit kailan ay hindi ko itinuring na pinsan ang babaeng iyon. At isa pa, kailan may hindi kami magkasundo.
Kaya wala kang pakialam sa kung ano mang gusto kong gawin ko sa kanya. Ang wika ni Lizette. Lizette, nawawala ka na yata sa sarili mo. Kung ano man yung binabalak mo, ay itigil mo na. Ikaw lang rin ang masasaktan sa huli, Lizette. Wika naman ni Lucas. Paano ko ititigil ito, Lucas? Gayong nalaman ko na hindi pala ako tunay na anak na kinikilala kong ama. At alam mo ba na si Ashanti ang tunay na anak ni Daddy? Wika naman ni Lizette. Nakarinig naman sila ng tila bumagsak na gamit at napatingin sila sa may pintuan. Naririto si Ashanti. At mababa ka sa mga mukha nito ang pagkagulat. Anong sinabi mo, Lizette? Tanong ni Ashanti. Halatang nagulat naman si Lizette sa tanong ni Ashanti. Magsasalita na sana si Lizette nang may pumaradang sasakyan sa labas ng bahay ni Ashanti at lumabas si Franco kasama si Isabel. Nang makita ni Franco si Ashanti ay makikita sa mga mukha nito ang pangungulila. Tama ba ang sinabi ni Lizette? Tanong ni Ashanti rito. Nagulat naman ito at napabaling kay Lizette. Kung ganun ay sinabi na pala ni Lizette. Kaya walang ibang choice si Franco kung di sabihin ang katotohanan. Umupo ito sa sofa at nagsimulang magkwento. Atin pong tunghayan sa susunod na kabanata ang paglalahad ni Franco ng katotohanan at ang nalalapit na pagtatapos ng ating kwento.